Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang platform na si X, ang dati pong Twitter, ay nagbigay po sila ng kumpirmasyon na ang USSEC account o yung account po ng USSEC dito sa X ay na-compromise. Yan. Ngunit hindi raw po ito isang security breach ng platform ng X. Kaya yan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sino kayang may gawa niyan? Hindi naman yan security breach. According to X, the account associated with SEC Gov was compromised, indicating that someone other than the rightful owner has gained unauthorized access or control. Kaya yan, may nagkontrol po dito sa account ng SEC Gov. Yan, yung kanyang X account na hindi po yung karapat dapat na or otorisadong tao. Ayan. Sabi ng safety dito, we can confirm that the account SEC Gov was compromised and we have completed a preliminary investigation. Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of X system, but rather due to an identified individual obtaining control over a phone number. Kaya yan. Hindi daw po ito isang security breach, kundi isang hindi nakikilalang tao na nakakuha po sa control sa phone number ng account na ito. Ayan, kaya po niya nagawang kontrolin ito. A preliminary investigation is being conducted to determine the nature and extent of the breach. This investigation is intended to gather information and assess the situation. X confirms that the compromise did not occur as a result of a breach in the system of the entity represented by X, presumably the organization associated with SEC Go. X says the breach is attributed to an unknown individual gaining control of a phone number linked to the SEC Gov account. This unauthorized access was accomplished via a third party, indicating an indirect method of compromise. Kaya yan, ginamitan daw po ito ng isang third party. Kaya yan, indirect daw po na method yung paraan nila sa pagkukompormiso rito sa account ng SEC Gov. X says two-factor authentication was not enabled on the compromised account at the time of the incident. 2FA provides an additional layer of security by requiring a second verification step in addition to a password. Kaya yan daw po pala, hindi po pala kasi naka-enable yung kanilang two-factor authentication code. Ayan, mabisa po kasi ito na magprotekta sa ating account, yung 2FA na ito. Kaya pala nagawa nilang i-compromise ito. What happened earlier? A few hours ago, an official tweet was posted from the account of SEC official X confirming that all Bitcoin spot ETF has been approved. Kaya yan, ginamit na yung na-compromise na account na ito para magbigay ng announcement na na-approve na raw lahat ng mga Bitcoin spot ETF. Kaya yun pala ay wala itong katotohanan. Does this look like a fake tweet from a hack or a prepared tweet accidentally posted? Kaya yan po yung natanong dito ni Mario Naufal. Today, the SEC grants approval for Bitcoin ETF for listing on all registered national securities exchanges. The approved Bitcoin ETF will be subject to ongoing surveillance and compliance measures to ensure continued investor protection. Kaya yan po yung pinost ng unidentified individual na nagkompormiso dito sa account ng SEC Gov. Kaya ayan, nandiyan pa yung mukha ni chairman, ni SEC chairman. And the Securities and Exchange Commission of the United States later clarified that it hadn't granted approval for the listing and trading of spot Bitcoin exchange traded funds o traded products. Kaya yan, kinumpirma po mismo ng US SEC na wala po silang inaaprubahan na kahit anuman sa kanilang listing na trading spot spot Bitcoin ETF.
This statement comes after an inaccurate tweet was posted on the official SEC Twitter account, which suggested that the regulator approved spot Bitcoin exchange-traded funds for the first time. SEC Chair Gary Gensler also corrected the situation, stating that the Commission had not approved any spot Bitcoin ETF listing and trading. He also confirmed that the SECX account was compromised. Kaya yan, maging si Chairman Gary Gensler ay sinabi po niya na wala pa silang inaaprubahan na kahit anumang spot Bitcoin ETF. At ayun na rin po sa kanya ay na-compromise po talaga yung kanilang X account. Kaya yan, ito po yung actual na tweet ni Gary Gensler. The SEC Gov Twitter account was compromised and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of its spot Bitcoin exchange-traded products. Kaya yan po ang balita natin ngayon. Wala pang approval hanggang sa ngayon ang mga spot Bitcoin ETF. Yan, yung lumabas po na ito ay fake news po ito kasi na-compromise yung kanilang SEC Gov account sa kanilang X platform. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.